Sa inyo pong muli mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at ganoon din naman sa aking mga kabayan na sa labas ng ating bansa. Okay mga kabayan, ito pong muli ang Islas Pilipinas Channel, naghatid ng mga balita noon at ngayon. At ngayon mga kabayan, ang ating paring balita ay ang tungkol pa rin sa ating inilulong si Francis Leo Marcos. Nalalapit na ang 2020 presidential election. Sino-sino nga ba ang mga posibleng tatakbo sa pagkapangulo? Atin alamin mga kababayan. Sino-sino nga ba sila? Unahin natin ang namumuro na halos 99% na kaporsyento na ito ay tatakbo sa pagkapangulo. Sa katunayan nga, meron silang partido, ang PDP Laban, at ito ay partido ng kanyang ama. Subalit bakit nagtatag pa siya ng isa pang partido at ito ay ang hugpong ng pagbaba? Ito ay walang iba kundi si Sara Duterte Carpio na mas kilala sa tawag na Inday Sara. At si Elizabeth Semerman ang nanay niya sa unang asawa ni Pangulong Duterte. At itong si Inday Sara ay isa ring abogado tulad ng kanyang ama at ganun din ang kanyang asawa ngayon ay isa din itong abogado. At nakilala itong si Inday Sara noong mayor ito taong 2011 nang pagsusuntukin niya ang isang sheriff o police na inutusan ng korte upang wasakin ang mga bahay na ayon sa korte ay may probable cause upang nga ito ay ipagiba. Taong 2007 ay tumakbo ito bilang vice mayor at ito ay nanalo. At nang dumating ang 2010 election, siya ay nahalal at naglingkod bilang mayor at ito ay nanilbihan ng 3 taon. At noong 2013, si Pangulong Duterte naman ang upo bilang mayor at nang dumating ang 2016, pinalad na maging Pangulo ito si Duterte na kanyang ama at si Inday Sara man ay humarili bilang alkalde ng Davao City. Taong 2019 election, nanalo na naman ito sa pagka-mayoralty race at hanggang sa ngayon nagsisilbi pa rin itong si Inday Sara bilang mayor ng Davao City. At itinatag ni Sara Duterte ang sarili niyang partido na hugpong ng pagbabago noong 2019 election at may mga kandidato na ito sa pagkasenador at buong suporta ang ibinigay niya dito dahil kasama itong si Inday Sara mangumpanya sa kahit saan sila makarating na mga probinsya. Nagpapakita lang ito na naghasik na siya ng pananim upang sa darating na panahon ay meron itong aanihin at nang matanong ito ng 2022 kung ano ang kanyang plano, ang sagot niya ay ito. Ipinagdadasal pa daw niya at kailangan niya ng wisdom upang siya ay magdesisyon. At ang ikalawa, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at mas kilala sa tawag na Bongbong Marcos, anak ng former President Ferdinand Edralin Marcos. At ito ay kaisa-isang anak ng dating royal family na mag-asawang Ferdinand at Imelda Romualdez Marcos. Taong 1980 ay naging vice governor itong si Bongbong Marcos sa Ilocos Norte sa murang edad na 23. At naglingkod ito ng mahabang panahon hanggang nagpasya ang taong bayan at napatalsik ang kanyang ama dahil sa People Power Revolution. At sila ay lumipad papuntang Hawaii taong 1986 at doon na namatay ang kanyang ama. Taong 1989 ito'y pinahintulutan na makabalik sa Pilipinas at upang harapin ang kanilang mga kaso. Taong 1992 ay muling nanungkulan bilang congressman sa 2nd District, Ilocos Norte. At taong 1995 national election, hindi pinalad na manalo sa pagkasenador dahil tumakbo ito. Taong 1998 ay muli siyang nahalal na gobernador ng Ilocos Norte. Taong 2007 naman ay tumakbo siya bilang congressman at ito ay nanalo at noong taong 2010 tumakbo sa pagkasenador at ito ay nanalo.
At noong 2016, tinangka niyang maupo bilang Vice Presidente, ngun ito ay nabigo at si Vice President Leni Robredo ang naupo. Subalit hanggang ngayon nasa Korte Suprema dahil siya ay nagprotesta at sabi niya na siya ay nadaya. Sa ngayon wala siyang posisyon sa gobyerno, subalit meron siyang mga account sa social media upang hindi siya makalimutan ng mga tao, lalo na ang mga supporters niya. At isa na ang kanyang grupo na BBM Online Warriors na sinasabi ng kanyang mga solid supporters. At nang makapanayam siya sa Financial Times, nagpahayag siya na may balak siyang tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa bansang Pilipinas. At ang ikatlo, Emmanuel Dapiran Pacquiao, at mas kilala natin na Manny Pacquiao at taga General Santos City. At 8 times Division World Champion at wala pang tumitibag sa record niya na ito sa larangan ng boxing at binansagan siya ng pambansang kamay. Subalit maliban sa boxing, pinasok niya rin ang larangan ng pagkanta at hindi rin pinalampas ang pag-arti at may pelikula pa ito na siya ang bida tulad ng Anak ng Commander. At pati pag-host ay pinasok niya na rin sa dalawang malalaking istasyon. At naging professional basketball player pa ito nang siya ay sumali sa kupunan ng Kia Picardo sa Philippine Basketball Association. Kung pagbabasihan lang ang kanyang naging accomplishment ay masasabi mong ito lang ay sapat na para makilala siya. Subalit hindi pa dyan nagtatapos, pinasok na rin niya pati politika kasi ayon sa kanya gusto pa niyang makatulong kung ito ay papalarin. Taong 2007, una niyang pagtakbo bilang congressman doon sa General Santos City, subalit hindi siya pinalad. Lumipat ito sa probinsya ng Sarangani at doon nagrehistro at sumubok ulit sa 2010 election at ito ay nanalo sa pagka-congressman. Taong 2013 ay nahalal siyang muli bilang congressman. Taong 2016 national election siya ay nanalo sa pagka-senador at sa 12 na nanalo ikapito siya bilang senador. At si Manny Pacquiao ay aktibo sa kanyang relihiyon, ang Born Again Christian Church. Subalit bakit wala itong kahit isang komento sa mga pinaglalakdak ng Pangulo ng mga masasamang salita ng mga pagmumura at tungkol sa rape, pati mga pare hindi nakaligtas sa pagmumura dahil ba sa siya ay masugid na taga-suporta ni Duterte? Upang bumango siya at makuha ang loob ng mga DDS? Sa katunayan, may ibinigay pa ito na tulong sa kumpanya sa war on drugs ni Duterte at aktibo rin ito sa social media, kaya naman masasabi na may balak siya sa pinakamataas na posisyon sa darating na 2022. Ngunit ito ay mariin niyang itinanggi nang tanungin siya sa isang interview at ang kanyang sinabi ay gusto lang niya may sariling partido sa darating na national election. Ika-4, Francisco Moreno Dumagoso at kilala sa tawag na Yorme. At si Yorme Isko ay tubong mahirap sa Maynila. Maliit pa lamang ito ay nagbabanat na ng buto upang meron makain at swerte. Ito ay nadiskubre ng isang talent scout sa isang lamay. At swerte, napasok nito ang mundo ng showbiz at sumikat siya nang maging katambalan niya si Claudine Barreto. At taong 1998, ito ay tumakbo ng councilor ng Maynila at ito ay nanalo at 3 termino ay natapos niya bilang municipal councilor. Taong 2007, tumakbo pagka vice mayor at nanalo. Taong 2010, halal na muli sa parehong posisyon. Taong 2013, pinuntrihan niya na maging senador subalit hindi siya pinalad. Taong 2016, kinlaban niya ang mayor na si Joseph Estrada at siya ay nagtagumpay na maging mayor ng Maynila. At hinangaan agad ito ng mga tao dahil sa kabila ng mga rehabilitasyon sa siyudad ng Maynila at sa mga matatapang nitong mga desisyon.
Subalit nitong Hulyo lang sinabi nitong si Yorme na wala siyang balak tumakbo sa pinakamataas na posisyon, masyado pa kasi maaga para magdesisyon at sabi pa niya na balak pa niyang magturo kung tapos na siya bilang mayor. At ikalima, Maria Leonor Herona Robredo na mas kilala sa tawag na Leni Robredo na taga Naga City at isang abogada. At naglingkod sa Public Attorney's Office or PAO noong 1996. Taong 2012 mas naging popular si Leni matapos mamayapa ang kanyang asawa na sa panahon ng iyon ay sekretary ng DILG or Department of Interior and Local Government. Taong 2013 tumakbo pagka-congressman at nanalo doon sa 3rd District, Camarines Sur. Mayo 2016 elections napilitan tumakbo sa pagka-vice presidente at ito ay nanalo. At sa ngayon walang humpay ang kanyang pag-ikot upang makatulong at matulungan ang kanyang mga sinasabi na nasa laylayan. Subalit nang tanungin ito kung may balak sa 2022, ang sagot lamang niya na ang lahat daw ng bagay ay posible. Noon nga panahon sa kampanya ng eleksyon malayo siya sa survey, subalit paglabas ng resulta panalo siya. Patunay lang na lahat ng bagay ay posible. Dagdag pa niya, hindi ito pinagpaplanuhan, ito daw ay kapalaran. At ito ang panghuli at pinakamatindi dahil tulad ng nagdaang dalawang presidente si Noynoy Aquino at Presidente Duterte, sa una umayaw sila na tumakbo sa pinakamataas na posisyon ng bansa, subalit tao ang nag-udyok na tumakbo at yun nanalo nga naman. At ito ang magiging kapalaran ni Francis Leo Marcos or Norman Mangusin sa panahon ng pandemya na ito ay sumikat dahil sa kabilaan niya ng mga pagtulong at naging popular nang ipanawagan niya ang Mayaman Challenge na ang iba naman ay sumagot sa kanya, samantala ang iba naman ay kinalaban siya at siguro yun ang naging mitya upang siya ay pag-interesan. At itong si PLM noong elementarya pa siya, ang tawag ng kanyang nanay sa kanya ay Incho. Sa mga nagdaang taon naging Norman siya at nang sumapit ang 17 taong gulang ni Norman, doon na siya naging Francis Leo Marcos Bunga sa ipinagtamat ng kanyang nanay sa tunay niyang pagkatao. At doon na pinakilala itong si Norman sa tunay niya na mga auntie at ito'y tumulong sa kanya at doon na naging Francis Leo Marcos. Subalit noong una lahat ng trabaho pinasok niya hanggang sa di na makatiis ang kanyang nanay na siya ay nahihirapan, kaya ipinagtapat na ang lihim na nababalot sa pagkatao niya upang maranasan niya ang karangyaan na nararapat lang matikman nitong si Francis Leo Marcos. At siya ay nakapag-asawa ng isang beauty queen sa Japan at meron siyang anak at meron silang negosyo sa Japan. At bago pa siya nakapag-asawa, noong magkaroon siya ng isip, nag-umpisa na siya sa kanyang humanitarian activities. At noon mag-22 taong gulang ay sumubok ito at tumakbo sa pagkasenador, subalit na disqualify dahil hindi sapat ang edad niya para tumakbo. Sa ngayon kahit nakapiit siya, ang pagtulong pa rin ang nasa isip niya sa kabila na wala siyang posisyon sa gobyerno. At sa kasagsagan ng kanyang mga pagtulong, ang FB account niya ay hindi na ma-open sa dami kasi ng mga views niya, kaya tinikdown ng Facebook administration. Kaya naisipan niya gumawa ng YouTube channel upang kanyang maipaabot sa mamamayan ang panawagan niya na Mayaman Challenge, at sa hindi inaasahan 24 oras umabot na milyon ang kanyang subscribers, kahit ang kanyang channel ay hindi maganda, sa madaling salita, pangit. Pangit nung una ngunit sinuwaybayan ng madla. Sa ngayon mayroon siyang pinagagawa na 3 building upang mapagpatayuan niya ng mga negosyo.
At siya ay nakapiit pa din, subalit sa 2022 kung mapipilitan siya na tumakbo ay posible dahil ang kanyang sitwasyon ay nasa ilalim ng 1987 Constitution. Kung ang madla ang mag-uudyok sa kanya, lahat ng bagay ay posible. Subalit lahat sila magagaling, mga kabayan. Kung sino ang gusto nyo sa 2020 maging presidente, karapatan natin mamili. So comment lang sa baba para lumitaw sa taong bayan kung sino ang gusto ng mamamayang Pilipino. At mga kabayan, friend at mga personal ko na kaibigan, please support my channel at paki-click ang notification bell. Muli, ito ang Islas Pilipinas na nag-iwan sa inyo ng mga salita na huwag mong husgahan ang aklat sa pamamagitan ng kanyang pabalat. Again, salamat and God bless.